With only 20 days remaining before the Asian Games in China, ay cramming mode na naman ang Gilas dahil according to reports ay hindi na maglalaro ang mga B-League players ng Asian Games as it runs smack sa Japan B-League season. More than anything else, kailangan natin sina Kai Sotto at AJ Edo if we want to dream of a gold medal sa basketball. Without Jordan Clarkson, meron naman tayong Justin Brownlee. And without Dwight Ramos, ay mabibigyan ng more playing time si Jamie Malonzo na hindi masyadong fit sa system ni Coach Chat Reyes. Pati si Scottie Thompson ay muling magbabalik. Kailangan talagang gagawin ang lahat ng SBP na kukunin sina Kai Sotto at AJ Edo na maglalaro sa Asian Games. Wala kasing player na makakapalit sa dalawa. Although pwede si Ange Kwame ang papalit pero that means mawawala naman si Justin Brownlee. And looking at sa mga previous interviews ni Coach Tim Cone, ay sinabi niya na dapat munang mag-dominate ni Kai Sotto sa Asia katulad noon ni Yao Ming at Hamid Haddadi bago sila naglaro sa NBA. And this is the tournament na tinukoy ni Coach Tim Cone. At sa isa namang interview, ay sobrang bilib si Coach Tim Cone kay AJ Edo sa kanyang impressive performances day in and day out. Consistent kasi si AJ Edo. Kaya with this, ay posible talagang si Coach Tim Cone ang magiging next in line sa head coaching job sa Gilas. Meron kasi siyang advantage dahil magkaroon ng seamless transition dahil part rin si Coach Tim Cone sa Gilas ngayon. Hindi na masyadong malaki ang adjustments. And he is the most logical choice for continuity and upgrade. Pero we have to thank Coach Chat Reyes. Maraming salamat sa iyong puso. No question na dinala mo pabalik ang Gilas basketball sa world stage, pero lahat ay merong hangganan. It is not who is right and who is wrong. It just happened na ayaw na sa iyo ng mga tao, and no debate can change that. Yan ang perception ng mga tao. Let's face it, napakalakas ng ating lineup with Jordan Clarkson in the fold. Kung sa resume lang ang pag-uusapan, ay si Jordan Clarkson na ang isa sa mga pinaka-accomplished NBA players na naglalaro sa World Cup, and we are very lucky na sa Gilas siya naglaro. Kahit anggulan na lang sana, pero wala, talo pa rin. No moral victories this time. Tayo pa naman ang host. Pero again, it's not about who is right or wrong, kundi respetuhin na lang natin ang hinihiling ng taong bayan, and let's move on. Too much of the drama. Samantala, ginulat ng Lithuania ang Team USA. Tinalo ng Lithuania ang USA 110-104 sa isang laban sa FIBA World Cup. At sa pamamagitan ng kanilang panalo, nakuha ng Lithuania ang pangunahing pwesto sa Group J ng FIBA World Cup. Bagamat pasok pa rin ang Team USA sa quarterfinals, kailangan na nilang talunin ang Italy kung gusto nilang magpatuloy sa kanilang World Cup journey. Ipinakita nila ang hindi magandang performance sa buong laban at sina Anthony Edwards at Mikal Bridges ay nagpamalas ng laro sa koponan. Si Anthony Edwards ay nagtapos ng 35 points sa 14 of 26 shooting, habang si Mikal Bridges ay nagbigay ng malaking tulong sa second half ng laro at nagtapos ng 14 points. Sa panig ng Los Angeles Lakers, hindi nakaiwas si Austin Reeves sa foul trouble, kaya't pinaupo siya sa bench ng karamihan ng laro. Nagtapos siya ng may 7 points and only attempted 4 shots. Mula sa simula, pinalad na kinontrol ng Lithuania halos lahat ng aspeto ng laro. Sinagasaan nila ang Team USA inside the paint at pati sa rebounding, at nagtala pa sila ng kanilang unang 9 9-point attempts. Hindi lamang sila agad na umunlad sa scoreboard ng 17-8, kundi nagkaroon sila ng buong control sa laro. At dahil sa physical na laro ng Lithuania, agad na nakakuha ng 2 quick foul si Jaren Jackson Jr. na naglimita sa depensa sa front court ng koponan. At naging malinaw na ito ang pinakamahirap na laro
na nilaro ng Team USA sa World Cup. Si Austin Reeves ay pinalitan nung huli ng first quarter at gaya ng kanyang ginagawa, agad na nakahanap ng paraan para makakuha ng free throws kung saan nagawa niyang ma-shoot lahat ng kanyang 4 na free throws attempts sa first half. Ngunit katulad ng nangyari sa huling laro laban sa Jordan, nahirapan si Austin Reeves na makakuha ng field goal attempts habang nawala niya ang kanyang 2 unang tira. Hindi rin nakatulong na tulad ni Jackson dahil sa foul trouble na may 2 fouls sa loob ng 7 minuto ng first half. Bagamat pangkalahatan ay nagkaroon ng problema sa offensive end, si Anthony Edwards lamang ang naging matagumpay para sa red, white, and blue na may 16 points sa first half. Subalit ang Lithuania na patuloy na nangunguna sa halos lahat ng aspeto, kabilang na ang pag-angkin ng rebound battle 26-15, natagpuan ang USA na nasa ilalim ng 54-37 sa half. Matapos ang malinaw na pagkatalo sa unang 2 quarters, naging napakahalaga ang simula ng third quarter para sa Team USA. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabago ay ang kanilang pinagbutihang defensive pressure na nagresulta ng 3 turnovers para sa kanila na tumulong sa pag-umpisa sa kanilang transition game. At nagtala ang USA ng 13-2 run upang simulan ang second half. Kasama si Anthony Edwards, nagkaroon din ng mainit na shooting si Mikal Bridges sa third quarter at tumulong sa pagputol ng lamang sa 6 nang pumasok na sa final frame. Sa kabila ng mahirap na laro, pinagkatiwalaan ni Coach Steve Kerr si Austin Reeves at nanatili siya sa court para simulan ang fourth quarter. Subalit matapos muling targetin siya ng Lithuania sa depensa, napilitang palitan siya ni Kerr sa laro. Tunay na limitado si Austin Reeves sa laro na ito dahil sa foul trouble na siyang nakakagulat dahil exactly the kind of tactics na itinuturing ng kanyang mga kritiko bilang dahilan ng kanyang tagumpay. At lumaban ang Team USA na may tabang sa buong final quarter, ngunit para sa bawat pag-atake nila, merong sagot ang Lithuania sa pamamagitan ng mga clutch baskets. Matapos tamaan ni Rokas Jogubaitis ang isang mahirap na 3-pointer laban kay Anthony Edwards, naging malinaw na hindi basta-bastang alisin ang Lithuania. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.